Magandang umaga po. Magsilod po ang lahat para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada, Concepcion de Salambao. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming narito sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalins-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan, at harapin namin dahil ng dagat sa aming buhay, na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin sa Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa mandali. Mga patalastas at paanyaya, ang Shrine Ministry dito sa ating dambana ay may programa na Piso Ko, Handog Ko sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay meron po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Meron din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakibalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of July 2025, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay nasa 100,501 pesos and 72 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pinababati din po na bawal ang magdala ng alagang hayop sa loob ng simbahan. Simula sa buwan ng Setyembre ay magkakaroon na ng pakumpisal tuwing araw ng Miyerkules pagkatapos ng banal na misa sa 6 ng umaga. At mayroon ding pakumpisal sa ganap na 4 at kalahati ng hapon na susundan ng banal na misa sa 5 at kalahati ng hapon. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat ni Rudy and Marley Enriquez and family, Prudentes Bondok and family, Loren and Meli Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Marisol Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Dory, Lisa, Rona and Baby Coronel, Teresa, Bay and Brian Pastoral, Ariel and Marie Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family. Para sa kaarawan ni Angelina Roque, Christoph Montehan. Nanatanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindy Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Revamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senisal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Leana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Mark and Reve Anteves, Elnora Mercado, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doronilla. Para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Tordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarín Santiago, Teodoro Cruz Jr., Nolicita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Ladera, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agacer, Rosalina Kaubik, Silvia Ong, Jeremy Ven, Colby Atisado, at Francisca Valeriano.
Para sa pagkakaroon ng supling na Marvin and Marie Cris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Coshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sarnan and Jenny Rivera, Liwan Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Gino and Regem Marquez, Christian and Roma Angat, RJ Kenneth and Leia Geneva Padao, Rap Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Derek and Ina Rose Cabuyao, Francis and Loridel Filomeno. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Reverend Father Jose Inco, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco and Petra Ernesto Emiliana, Alfredo Epifania, Delphine and Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliu Godofreda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Adelberto Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Pascual and Natividad Capiral, Arlinda Capiral, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Bob Huat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Stephen Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Siltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Armand Peregrina, Floro Encinay de Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe Leonor Revamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Mercedes Ignacio, Arturo Bernardo Sr., Ricardo Joseph, Gilbert Rodriguez, Galo and Veronica Espinosa, Percival and Yolanda Pascual, Corazon Valeriano, Angelina Raimundo, Macario and Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Leodolfo Resurrección, Teresita Silvino. At para sa lahat ng mga yumao sa kripto ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw at mga bulag ang anyayahan mo. Sama-sama ibahagi natin ang tinapay ng buhay, ang tanda ng kaloob ng kaligtasan, at paramihin ang pag-asa. Sa liturhiya, ang pagsasalo sa hapag ng Panginoon ay para sa lahat ng pinagkalooban ng pananampalataya. Hindi nagtatangi at hindi namimili ng nagtatanging upuan. Sa ganitong diwa, manunuot sa ating kalooban ang pag-ibig sa ngalan ng Ama. Turo ng simbahan, magbahagi tayo ng tinapay na tanda ng kaloob ng kaligtasan ng Diyos at paramihin natin ang pag-asa at ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Si Kristo ang tugon sa pagkagutom ng sangkatauhan, sapagkat ang kanyang katawan ay ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Ang tao nga'y tubusin upang siya ay makapiling. Mapag-irog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan. Pinagpalak, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapagasa ng Espiritu Santo na may sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating mismo ngayon, samahan natin ang mga nag-aalay ng pasalamat, ang ating mga personal na intensyon at ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga Pangyariang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasampo sa Manabirang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awahan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadiklaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang manalangin makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kaloob ay manood ang pag-ibig sa iyong ngalan dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob. Pagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog
at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupo sa iyong sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach ang isang mahalagang aral sa buhay, ang pagpapakumbaba at pagtupad sa tungkulin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matimong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalan ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Sa ikalawang pagbasa, nag-aanyaya ang sumulat sa mga Hebreo na lumapit lahat sa Diyos na kasama ng lahat ng mga anghel at mga banal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusikit ng kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon sa pagsasalita sa kanila. Ang nilipitan ninyo ang bundok ng Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, nakiroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binilang na panganay na nakatalas sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang nararapat na ugali sa handaan, kapakumbabaan para sa inaanyayahan, at hindi panghihintay ng kapalit sa nag-aanyaya.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamo ang ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upo ang nakalaan sa mga piling panahon. Kaya sinabi niya ang talinadang ito, kapag inanyayang kanino man sa isang kasala, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayang lalong tanyag kaysa sa iyo. At nalapit ang nag-anyaya sa iyong dalawa. At sasabihin sa inyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang ito sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, diri ka na sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-aanyaya sa kanya, kung maghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay, ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayon nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, magiging hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayon, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng iyo ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong napakinggan mabuti ang mga pagbasa, ito po ay tumatalakay sa pagiging mapagpakumbaba. At
nagbibigay din po ng larawan sa atin kung saan tayo dapat lumugar sa ating buhay. Sinasabi po na tayo mga Pilipino ay kilala sa pagiging mahusay sa ating pagiging pagpakumbaba. Sapagkat tulad po ng mga karanasan ng mga overseas Filipino worker o dili kaya ng mga nurses natin at iba pang mga propesyon. Sinasabi po ng mga ibang bansa tulad ng Europe, mga taga-Europa, ang pinipili nila ay mga Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay mahilig gumawa at tumulong kahit hindi na nila trabaho. Kung kaya sila ginagigiliwan ng kanilang mga kasama sa trabaho sapagkat masipag at mababang loob, madaling utusan at madaling makisama. Kung kaya dito po ay isa sa mga values na dapat nating ipagmalaki sapagkat tayo'y kinakakitaan ng kabutihan sa ating pagiging mapagpakumbaba, sa ating pagiging masipag, at hindi nag-aantay ng anumang biyaya o karangalan sa ating mga ginagawa. Sinasabi po na ang ating karangalan ay hindi natin dapat hanapin. Ito ibibigay sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin kapag ito ay nakita at tao sa ating puso ang ating ginagawa. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang talinhaga na kung tayo inaanyayahan, huwag natin piliin yung mga natatanging upuan. Kundi bagkos piliin natin yung pinakaaba. Sapagkat kapag tayo ay kinalugdan, nag-anyaya sa atin, sila mismo magtataas sa atin at sila mismo maglalagay sa atin sa tamang karangalan at sa tamang posisyon. At dito hindi tayo mapapahiya kapag sinabi na dito ko na lumagay sa kabisera sapagkat kinikilala ang iyong karangalan. Pero pag sinabi ng nag-anyaya sa iyo, yung upuan mo ibigay mo sa iba na higit na kilala at tanya kaysa sa iyo, mapapahiya ka sapagkat hindi ka naman entitled dun sa gusto mong posisyon o gusto mong upuan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kuminsan yung values natin na pagpapakumbaba na kinikilala ng maraming mga bansa, ay unti-unting nasisira at unti-unting nawawala sapagkat na-influensyahan tayo ng maraming bagay na kuminsan kapag ikaw ay nagkakaroon ng posisyon o nagkakaroon ng karangalan, ang tingin mo sa sarili mo ay mas mataas kaysa sa iba. Kung kaya yung pagtingin mo sa sarili na mas higit kaysa sa iba ay unti-unti nakasisira sa iyong dignidad, sa iyong karangalan sapagkat akala mo hindi ka nakatungtong sa lupa. Akala mo nagiging mataas ka na at akala mo nagiging malaki ang iyong karangalan. Kung kaya sinasabi nga ng ating Panginoon ng unang pagbasa, habang tayo dumadakila, dapat tayo nagpapakumbaba. At habang tayo nagpapakumbaba, tayo minamahal ng mga tao kumikilala sa Diyos sapagkat
Ang ating pagpapakumbaba ay taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Kaya po ito ay naging napapanahon sapagkat marami sa atin yung gumagawa ng mga bagay na inakala natin nakapagpapataas ng ating karangalan. At kaya ginagawa natin entitled tayo sa mga bagay na dapat tayong papurihan sa mga pagtulong na ating ginagawa, sa mga bagay na ating binibigay. Kung kaya sinasabi ng Panginoon, ang isang paalala na nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Pwede po nating tingnan ang ating sarili. Tayo ba'y kasama sa mga nagpapakataas ng tingin sa ating sarili o tayo nagpapakababa sa ating ugnayan sa isa't isa. Kaya yung pong nagpapakataas, asahan mo na sila ibababa. At yung nagpapakababa naman, asahan mo na sila itataas. At kilalanin sa bandang uli ng kanilang buhay sapagkat sila pararangalan, hindi ng tao, kundi pagkuwas pangaralan. Pararangalan sila ng Diyos sa kanilang pagpapakumbaba. Sila itataas. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang pararito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong kababaang loob, tayong manalangin ng may pagtitiwala sa Ama. Hindi nagtatanging at bukas para sa lahat. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapariang namumuno sa simbahan, upang maghari sa kanila ang mapagkumbabang pamamahala at paggabay sa kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinunong halal ng bayan, upang piliin nilang higit na mapaglingkuran ang mga salat at kapos sa yaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at may mabigat na suliranin, upang ituring nila ang mga ito bilang bahagi ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sanglilikhang pinagkatiwala sa atin, upang igalang natin ito, para sa kapakinabangan ng lahat, para sa hinaharap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang mabuhay sila sa piling ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga ibigin, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kami unahin hindi ang aming sarili, ang kapakanan, kundi ang kabubuti ng kapwa upang iyong kaharian kami ay makasama sa pamagitan ni Jesucristo aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
tiyak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay laging nawang pagdulot ng iyong pagubasbas na sa amin tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin, Dahil sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amalangin mga kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Pag-ibig mong ipinanla sa katauhan ng Espiritu Santo ay unang aming bigay na anak mong naglaga sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa iyo sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang isa ay napapuri sa iyo na walang umumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama namin banalik ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon at iniyabot sa kanyang malaga. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan. Handog para sa inyo. Hindi naman matapos ang upunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis, kanya maalagaan. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pangalaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaanan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapagluhat sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo yung simbahan na ganang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa. Ni Dennis na ang Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo din mga kapatid namin na himulay na pag sila muling mabubuhay
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Sa isa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos. Sa Jose na kanyang kabiyak ng puso. Sa isa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Pascual Bailoan, Santa Clara at ang mga Birheng Maria na sa Lambaw. Na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ng mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang agaling na utos sa turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, aligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panahon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayin mo aking pananampalataya, at huwag ang aking pagkakasala, pagkalaban mo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang sa isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, para tayo lahat tatanggap sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay. Ayaw umiili ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahan loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo sa buhay natin na ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.